Ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me the Son of Man, okay? You will know that I am a God and you will know that I do not do anything on my own authority. O, may isa pa dito. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Ang mga INC vloggers na tutol sa doktrina ng Simbahang Katoliko Hypostatic Union ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang resulta sa kanilang pagtutol, lumitaw kahit nakita nyo naman, binasa na sa Bibliang salin, ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos Anak. At kahit tinututulan na hindi talaga Diyos ang ating Panginoon Jesucristo daw, pero pag may mabasa na siya'y maangkin na Diyos, ano daw ang palusot nila? Kapag sinabi ni Kristo, Diyos ako, hindi siya yun, yung Ama yun. Yun daw. Pag sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na Diyos siya, hindi umano ang ating Panginoong Diyos yan. Imagine. Kaya, ang mga nagsusore kahit handog na kaanib sa iglesia, talagang yumakap sa Simbahang Katoliko. Hindi pa po nakakaalam, ako po ay mula sa Iglesia ni Cristo or INC. Isa po akong handog doon. At ngayon, isa na po akong ganap na Katoliko. Bakit ang isang handog na Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ay yumakap sa Simbahang Katoliko na naunang sentro sa kanilang pagtitipon gamit ang mga aklat Katoliko kung saan binanata nila ang ating doktrina. Tatalakayin natin ito. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. At nanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa lahat nating mga kapatid. Una, di natin layunin na saktan ang damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo na magaling manira sa pananampalataya. Pero, pinipilipit nila dahil pag sasagutin na natin, tulad nitong si Queen Eliasip Taruna, Brad, puro ka naman paninira, wala ka na basihan. Yun daw, puro paninira, walang basihan. Sabi niya, sa tagal ng panahon, sinagot natin ang grabing paninira. Pag ang INC ang manira, grabe. Bakit? Una, personal attack talaga ang ginawa nila. Pero sa pagsubaybay ninyo dito mga kapatid sa ating channel, kahit kailan, wala po tayong personal attack na ginawa nitong mga kaibayo natin sa pananampalataya. Pero kung sila, grabe manira, yung pang-chap-chap nila at pamimersonal pa,
Paano? Walang batayan. Pakinggan niyo. Palagay ko ito si Wendell Talimong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Ayan. Grabe di po ha? Personal na ang atake ng mga kaanib sa INC. Hello, si Fakbusters PH, huwag kalimutan na mag-subscribe, no? Fakbusters PH. Ang problema, pag sasagutin natin itong mga matagal ng paninira sa mga ministro ni Felix Manalo, yon ang sabi ng ibay, paninira daw. Okay. Eto pa, grabe talaga. Ang paring Sigitgano ay sa demonyo. Bakit ko sinabing magdaraya ka? Ang dami mong kasinungalingang ginagawa sa mga Katoliko. Puro panlulukong pagdaraya ka. So, tayo pa umano ang maraming kasinungalingang ginawa para sa mga Katoliko. Pero nakita niya naman na inilantad natin ang ginawa ng mga ministro. Halimbawa, saan ba yun? Ito. Itong aklat na ito, ginamit ng mga ministro, paano sinabing, puro paninira kayo, mga CFD, wala naman kayong batayan, pakinggan ninyo ang ministro ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Ayan, narinig niyo, binasa niya ang aklat ng Iglesia Katolika at anong pahina? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito. Pahina 63. Pinakita natin ang aklat. Ito, ang ginamit nilang aklat, pahina 63 daw. May mabasa na ang Mahal na Birhen Maria ay Diyos. Pero alam niyo ba na hanggang pahina 18 lang ito? Wala nang 19. Ngayon, paano sasabihin na walang batayan, na napakalinaw talaga ang ginagamit ng mga ministro ni Felix Sa Manalo? aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Okay, challenge natin sa lahat ng mga INC. Challenge natin, kahit sa mga ministro. Dahil pinakita ninyo itong sa video ninyo, sa programa ninyo, ito, Sa aklat po nila na pinamagatang ang napansin nyo ba, sa aklat nila, pero puti ang kulay nito, puti ang inilagay nila sa TV screen, pero ang hiniwakan ng ministro, anong kulay? Kulay, tingnan nyo, kulay maroon. Sa aklat po nila na O, pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, So, paano naging pahina 63 na hanggang sa pahina 18 lang ito na ipinakita natin? Ang challenge natin dito, sige nga, ipakita din ninyo na may hawak kayo sa aklat na ito, na ang aklat na ipinakita ninyo sa TV screen, ito ay hanggang pahina 63. Ngayon, paano mo sasabihin walang batayan yan? Hindi lang yan. Mga kapatid, bago yung testimony sa isang handog, alam nyo, kagabi, pinasok kami, di ba? Pinasok kami. Ito, pakita natin. Pinagchap-chap na naman yung aklat Katoliko.
pinasok kami ng isang member ng INC. Magandang talakayan ito dahil gumamit siya ng salin ng Biblia ng Katoliko. Ano po, may Biblia po ba kayo dyan na salin ng Bagong Tipang Katoliko? Kung nabasa niyo po yung salin po ni Juan Trinidad, meron po yung imprimatur at nihil usat, at alam ko pong alam din po ninyo, kapag ka may nihil at imprimatur, ibig sabihin ay aprobado po yan ng simbahan ninyo. Sabi po doon sa Biblia po na footnote po or interpretasyon ng pari po ninyo, yung 12:1, hindi raw yun si Maria o ang mahal na birhen daw po ninyo. Nabatid niyo po ba yun o alam niyo po ba yun patungkol sa bagay po na yun? Pero pinutol niya. At dahil nandiyan si Brother Wendell, nabisto po yung naturang INC, yung strategy ng INC na pumasok kagabi. Bilang pagbabagay, ang talatang ito'y ikinapit ng iglesia sa mahal na birhen. Oh, kinapat Yun din pala. ang... yung pala. Pwede pong magtanong, Bro Wendell, pwede pong magtanong sa inyo po. Sige, go ahead, bro. Go ahead, Itanong bro. mo, bro. Po. Salamat po, thank you po. Salamat po sa konsiderasyon po ninyo. Bro Wendell, tanong ko lang po. Nabasa niyo naman po na aminado po yung pari po ninyo na hindi po si Maria ang tinutukoy sa hula ng talata. Ikinapit lamang ng Iglesia Katolika na si Maria. Tanong ko po sa inyo, Bro Wendell. Pag sinabi po bang hindi patungkol kay Maria at patungkol kay Maria, ulitin ko po. Pag sinabi pong hindi patungkol kay Maria ang hula or patungkol kay Maria ang hula, yun po bang dalawang bagay na yan, kay Maria patungkol at hindi patungkol kay Maria? Magkasalungat po ba yan na termino o parehong termino lang po yan? Hindi Hindi magkasalungat. magkasalungat? Hindi Okay po. magkasalungat dahil, una, nang sinabing, Opo. ang isang babae, ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria. Yun ang unang bahagi. Pero hindi sinabing hindi pwede na bilang pagbabagay ang talatang ito hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. So walang kontradiksyon. Maliban lang man kung ang unang bahagi na nagsabi ang babaeng ito'y hindi ang mahal na Birhen Maria at hindi pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria, kontradiksyon sa pangalawa kung sinabing ang babaeng ito, ang talata ay pwedeng ikapit sa mahal na Birhen Maria. Kaya walang kontradiksyon. Salamat po, Bro Wendell. At Magandang ating i-review. Ayan ang bahagi kagabi. Mamaya siguro papasok yun mga kapatid. Balikan natin ang ating kapatid. Welcome kayo sa pagkomento, no? Sabi kasi ni kapatid na Queen Eliasip Tamora, libro niyo yan, bro. Binasa lang. Bakit ayaw niyong tanggapin? O na, the revealers pala yung pumasok. Ganun ba? The revealers ang pumasok ka gabi. So, baka bukas, mamaya, papasok yon. Balikan muna natin. Salamat po. Huwag niyong kalimutan subscribe sa Factbusters PH. Napakaganda. Si Aka Burnok ay bahagi sa national office ng CFD, mga kapatid. So, bahagi siya sa Committee on Public Debate, si Aka Burnok. Okay. Sino ba yung nagsabi na attorney ka? Si attorney Aka Burnok. Si Cesar Dizon pala. Cesar Dizon. Okay. Balikan natin muna si kapatid na Eliasip Tamora. Aklat ninyo yan, bakit ninyo hindi tatanggapin? Una, paano namin tatanggapin yung aklat na ipinakita ng ministro ninyo na lumagbas ang pahina? Kaya nga, di po ba, isang malaking pambubudol yan, kapatid. Kaya may challenge tayo. O sige nga,
kung hindi kayo nambubudol gamit ang aklat na ito. Challenge natin yan. Bidyuhan ninyo ang aklat na ito na may pahina 63. Pakita ninyo na may hawak kayo sa aklat na ito. Ito, balik natin ha. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. O, yan. Narinig lang ninyo. Binasa ang aklat Katolika. So, ang tanong, kaya nga binidyuhan natin para patunayan ang problema, huwag niyong isarado ang isipan niyo. Ang challenge niyan, sige nga, hanapin niyo ang aklat na ito, munting aklat na ito na ginamit ng ministro. Nakita niyo naman, pahina 63 daw. Oh. Pagkatapos, bidyuhan ninyo, meron bang pahina 63? Dahil nauna nating pinakita, binidyuhan natin. Mula sa pahina 1. Iyon, may imprimatur, pahina 2. Hanggang pahina 18. Wala nang pahina 19. So, binidyuhan natin dahil ang binasa na sinabing bakit di nyo matanggap, lumagbas. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Ayan, narinig ninyo. Ngayon, sabi niya, kilala ka na, magaling ka sa pagtamper daw. Huwag mong isarado ang isipan mo. Dahil una, umanib ka sa tampered na iglesia. Dahil, alam mo naman kapatid na ang iglesyang yan, tatag lang ni Felix Manalo. Kaya, huwag mong isarado lang, no? Ang naturang pagsusuri. Maliban dyan, di po ba, pinakita pa natin itong aklat na ito, paano minadjik ni Parba. Napansin niyo ba? Yung pandaraya ni Parba, di lang yan. Ang dami nang pinakita natin dito mga kapatid. Ano pa yon? Yung pandaraya ni Sinita na gumagamit ng ano yan? Bible na nagtampered talaga ng Bible. Ito. Talagang dinikitan ko raw. Ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon, buhay pa. Inyo, talibugok. Yan di mo ba? Grabe, mamimersonal yung mga kasama ninyo. Grabe, mamimersonal. Dahil na-discovery. Wala daw dikit. Kung dinikitan man, di inaamin na may dikit. Kung dinikitan man ang dala niyang Bible, posible Defensor Katoliko ang may dikit umano. Paano Defensor Katoliko? Anong mapapala ng Defensor Katoliko na magdikit sa talatang ginagamit ng INC? Pangalawa, paanong ang Defensor Katoliko ang magdikit? Siya ang hawak sa naturang Bible. Di ba? Isip-isip naman pag may time. Pero, ito, pakinggan muna natin ang isang
kaanib ng INC na talagang miyembro talaga siya ng INC, handog siya ng INC, bakit yumakap siya sa simbahang Katoliko? Pakinggan muna natin, ha? Hindi pa po nakakaalam. Ako po ay mula sa Iglesia ni Cristo or INC. Isa po akong handog doon. At ngayon, isa na po akong ganap na Katoliko. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, kung ano ako nung ako Iglesia ni Cristo. Kung gaano ba ako ka-perfecto nung ako'y nasa Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ako po ay hindi perfectong Iglesia ni Cristo. Maraming mga gawain sa Iglesia na hindi ako kasali. Wala akong tungkulin sa Iglesia. Ako po ay sumasamba lang bawat Huwebes at Linggo. Pero wala man akong tungkulin doon. Pero sa puso ko, sa isip, at buong paniniwala ko po ay yun na po ang Iglesia na tinayo ni Kristo. Yun na po ang nag-iisang Iglesia na tinatag ni Kristo. So mga kapatid, hindi ko masasabi na ako ay perfectong Iglesia ni Kristo. Ako ay masigla sa kanilang mga gawain. Ako ay aktibo sa mga pagpapalaganap, aktibo sa mga pag-iimbita ng mga bagong kaanib. At totoo nga po mga kapatid, hindi po ako nakapagbunga doon. Pero ulitin ko po mga kapatid, buong paniniwala sa isip at sa puso ko, ayun po ang tunay at totoo na Iglesia na tinayo ni Kristo. Mayroon po akong 2 talata na pinanghahawakan na siyang magpapatunay at magpapatutuo na yun na talaga ang Iglesia na tinayo ni Kristo. Unang talata mga kapatid na pinanghahawakan ko o pinagmamalaki ko ay yung nakasulat sa Mateo 16:18. Atin pong babasahin mga kapatid. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at kahit ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Mga kapatid, sino po ang nagtayo ng iglesia? Si Kristo po mga kapatid. Yun po ang paniniwala ko na yung iglesia na kinaaaniban ko, yun po ang totoong tinayo ni Kristo. Pangalawang talata mga kapatid na pinanghahawakan ko po ay yung nakasulat sa Roma 16:16. At kung ano ang kabuuang pangalan sa iglesia na tinayo ni Kristo. Ganito po nakasulat sa Roma 16:16 mga kapatid. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Ang mga iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. So yun mga kapatid, kaya hindi ko naisip noon na hindi si Kristo ang nagtayo ng iglesia ni Kristo na kinaaniban ko. Dahil po mababasa pa natin sa Biblia. Pero bakit ako lumipat at nagpabinyag sa Katoliko mga kapatid? Kung babasahin natin yung binabasa na ko kanina mga kapatid, di ba si Kristo ang nagtayo ng iglesia? Di ba ang iglesia ni Kristo, yun lang ang tamang relihiyon na dapat nating aaniban? Anong nangyari at bakit ako lumipat? Ganito po yan mga kapatid. Balikan lang natin yung sinabi ni Kristo sa Mateo 16:18. Ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So dapat pala talaga mga kapatid, ang totoong iglesia ay si Kristo mismo ang nagtayo. So natuklasan ko mga kapatid ay yung
iglesia na kinaaniban ko ay hindi po si Kristo ang founder. At hindi po si Kristo ang nagtayo, mga kapatid. Kundi si kapatid na Felix Y. Manalo po ang nagtayo, mga kapatid. Mapapatunayan po natin yan, mga kapatid, sa referensya. Ang nagtayo sa Iglesia ni Cristo, ang founder po ay si Felix Y. Manalo, mga kapatid. Mapapatunayan po natin yan sa referensya, mga kapatid. Kailan nagtayo? 1914. Saan natayo? Sa Punta Santa Ana, Manila. Mabasa po yan sa referensya, mga kapatid. Encyclopedia of the Philippines, Volume 20 by Joel Galang, mga kapatid. Sinatuklasan ko na hindi po pala si Kristo ang nagtayo ng Iglesia ni Cristo na kinaaniban ko, mga kapatid. Kung ganon, aling iglesia ang tinayo ni Kristo, mga kapatid? Yun ay walang iba ko ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Kaya po ba natin yung mapatunayan, mga kapatid? Kayang-kaya po, mga kapatid. Sa referensya, mga kapatid, marami pong referensya na magpapatunay na si Kristo po ang nagtayo sa Iglesia Katolika, mga kapatid. Sino ang founder? Jesus Christ. Kailan natayo? 33 AD. So, matagal-tagal na po, mga kapatid. Sobrang tagal na po, mga kapatid. Saan ito nagmula? Saan ito na itinayo, mga kapatid? Sa Jerusalem po, mga kapatid. Mabasa po yan sa mga maraming referensya, mga kapatid. Sa Groyler Encyclopedia Volume 5, page 106. International Encyclopedia Volume 5, page 520. And World Almanac and the Book of Facts, edition 2010, page 710, mga kapatid. Yun po ang natuklasan ko, mga kapatid. Kaya po ako lumipat sa Iglesia Katolika kahit na, mga kapatid, na ang mga kamag-anak ko po, mga kapatid, mga magulang ay nasa Iglesia po sila, mga kapatid. Hindi nila kinatuwa yung ginawa ko. Pero alam ko, mga kapatid, balang araw maintindihan nila kung bakit ko ito ginagawa. Ngunit paano, mga kapatid? Paano ako nalipat sa Katoliko? Anong ginawa ko? Kaya ngayon ako ay nandito na po sa Katoliko. Unang-una, mga kapatid, doon sa establishmento na pinagtatrabahoan ko ay marami po akong mga kasama doon na defender, Catholic Faith Defender. Lagi po kaming nag-uusap tungkol dito. Sila po ay Katoliko, ako po ay INC. Madalas po namin na pag-uusapan, o minsan nga po nagtatalo po kami ng mga CFD doon. Minsan, mga kapatid, hindi po ako naniniwala agad sa kanila. Mahabang panahon bago ako nagka-open mind tungkol sa doktrina ng Katoliko. Mula noon, marami na akong katanungan sa kanila tungkol sa doktrina sa Iglesia Katolika. Dahil po, ang una kong rason, ang una kong dahilan, mga kapatid, dahil po sa nakikita ko po sa mga referensya na hindi po si Kristo ang nagtayo ng INC, kundi si Felix Manalo po. At yung Iglesia Katolika naman, binabasa ko po sa referensya, ay walang ibang founder kundi si Kristo. So yun, mga kapatid, marami na mula ng araw na yun, marami na akong katanungan sa kanila. Ngunit ganun pa man, hindi pa rin ako 100% na kampante na ang Katoliko talaga ang totoo. Dahil nga po, mga kapatid, mula pa po pagkabata, iglesia na po ako. Ang buong paniniwala ko ay yung iglesia na inaaniban ko ay yun po ang tinayo ni Kristo. Dahil yun po ang nababasa sa Biblia. Wala po tayong mababasa na Katoliko, mga kapatid. So, nung nakita ko yung ganito nga komparasyon, mga kapatid,
pinag-iisipan ko ng maigi. Hindi ko basta-basta na lumipat agad. Kasi nga po, parang may pumipigil sa akin, mga kapatid. Hanggat sa dumating yung araw na nakita ko yung grand debate sa pagitan ng Iglesia Katolika at sa INC. Doon po sa Loon, mga kapatid, ni na Father Darwin at ni Ramel Parba. Ministro Ramel Parba po, mga kapatid. Hindi ko po nakita sa actual, sa video lang po ako nakakita, mga kapatid. Sa pamamagitan po ng kasama kong si FD. Binigyan po niya ako ng video, kopya. So pinanood ko, mga kapatid. Mahaba po yun, mga 3 hours. More than. Yun po, mga kapatid. Napanood ko yung video. Doon ko na-realize na wala po talagang mapatunayan ang Iglesia ni Cristo or INC na siya po talaga ang totoo. Na siya po ang tinayo ni Cristo. Samantalang yung Katoliko, mga kapatid, si Father Darwin Ketgano, ang dami po niyang naipakitang ebidensya o referensya na ang Iglesia Katolika ang totoong tinayo ni Cristo, mga kapatid. Yun po, nagsimula na nabuo yung paniniwala ko na mali po talaga yung inaniban ko na Iglesia. Mali pong nagisnan ko na Iglesia, mga kapatid. So, yung mga araw na yun, hindi na ako mapakali. Hindi ko masabi sa parents ko dahil alam ko po na masasaktan sila sa sasabihin ko dahil alam ko na po sila, loyal po sila sa Iglesia po, mga kapatid. So yun, hindi ko nagawa na sabihin sa kanila na lilipat ako, at hindi talaga ako nakalipat kahit na sa puso ko ay gusto ko nang lumipat, pero napigilan po ako dahil doon, dahil ayoko po na masaktan yung ina ko, dahil po sa sinabi ko na siya po ay talagang mahal na yung INC, mga kapatid. So, nung mga panahon na yun, hindi pa rin ako nakalipat. At dumating ang panahon na namayapa yung aking mga magulang. At medyo doon pa ako nagkaroon ng lakas na loob na lumapit sa isang pare, mga kapatid. Na sabihin sa kanya na gusto kong lumipat sa Katoliko. Medyo may panghihinayang din ako, mga kapatid, dahil dapat sana isinama ko ang aking mga magulang sa paglipat. Pero hindi ko nagawa. Feeling ko, mga kapatid, nagigilty po ako dahil po hindi ko man lang sila sinubukan na akayin na sumabay sa akin na lumipat sa Katoliko. Pero, mga kapatid, yun nga po ang sinabi ko, ayokong saktan sila. Kaya nga po, hindi ko po ginawa. Dumating ang araw na namayapa aking mga magulang, saka pa ako nagkaroon ng lakas na loob na lumapit kay Father Darwin, na nag-message po ako sa kanya na gusto po ako lumipat sa Iglesia Katolika. So, binigyan niya ako ng mga kapatid, binigyan ako ng instruction kung paano, anong dapat kong gagawin, anong una kong gagawin. So yun, mga kapatid, nagsimula po akong nag-attend ng mga Bible study ng CFD. Nag-attend ako ng series of adult catechism. Tumagal ng 5 araw, mga kapatid, bago po ako nabinyagan na Father Darwin, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, isa na po akong ganap na Katoliko. Malaking pasasalamat ko sa Panginoon at nabuksan niya aking mga mata at aking puso at isipan na noon ay saradong-sarado po, mga kapatid. Dahil po sa mindset na po ako doon sa INC na yun na po talaga ang totoo, mga kapatid. Sayang lang, mga kapatid, dahil hindi ko nadala aking mga magulang sa paglipat.
dahil po sila po ay namayapa na, mga kapatid. Ngayon po ay patuloy po akong nagdarasal para sa kanila at para sa kanilang kaluluwa, na sana po paikliin po ng Panginoon ang kanilang pag-stay doon sa purgatorio, mga kapatid. Alam ko po na hindi po sila napunta sa impyerno dahil po wala naman po silang nagawang mortal sin. Sila po ay matatawag nating inosente, mga kapatid, dahil hindi po nila alam ang totoo. Kaya nga po ako ngayon, nagigilty po ako na hindi ko po sila hinubukan man lang na akayin noong buhay pa sila, na isabay ko na lumipat sa Katoliko or sila bumalik, dahil sila hindi naman sila handog. Ako lang po yung handog, mga kapatid. Ipinanganak po sila na Katoliko. Ako lang po yung ipinanganak na iglesia, mga kapatid. So yun, mga kapatid, ngayon ako isang ganap na Katoliko at sumasali na po ako sa Catholic Faith Defender. Umati na po ako ng mga Bible study ngayon para dipinsahan yung paniniwala at doktrina nating mga Katoliko. Sana po ay na-inspire ko po kayo, lalong-lalo na po sa mga kasama ko noon, sa mga INC po. Kung mapanood nyo po itong video na to, sana po ay suriin nyo ang Katoliko. Imbis na husgahan natin ang mali nating paniniwala sa kanilang doktrina, ay dapat sana nating alamin kung ano ang talagang doktrina ng Katoliko. Dahil po, mga kapatid, yun po talaga ang totoo na tinayo ni Kristo. Alamin lang po natin, alamin na po kung totoo ba itong mga sinasabi ko, na ang mga referensya na ang Katoliko ang tinayo ni Kristo. Wala naman pong masama, mga kapatid, kung alamin nyo. Nasa inyo na po kung malalaman nyo, kung lilipat kayo. Nasa inyo na lang po yung, mga kapatid. Hindi naman po dyan pilitan. Basta sa amin, mga ginagawa namin ngayon ay ipapalaganap namin ang katotohanan. Yun ang magiging mission ko ngayon, mga kapatid, sa buhay ko. Dahil gusto ko na maipaabot sa maraming tao na hindi pa po nakaalam sa katotohanan. Dahil marami pong tao ngayon na mga matatawag nating inosente, mga kapatid. Dahil po marami na po ngayon mga relihiyon na nagsisilitawan. Malilito talaga ang mga tao kung alin yung totoo. Tatlong pakikinig lang gagawin natin, hindi natin susuriin, mahirapan po tayo mahanap yung totoo, mga kapatid. Kahit nga po nasa Katoliko ka, nasa totoong relihiyon ka, ang Iglesia Katolika, tapos hindi mo alam ang doktrina, hindi ka naka-aral sa doktrina, malaki pong tendency, mga kapatid, na maligaw ka ng landas. Dahil po marami pong mga ibang hilista ngayon na nagmula sa iba't ibang mga sekta na naglibot-libot lang sa mundo, mga kapatid, para maparami ang kanilang mga membro. Dapat po nating suriin ang doktrina nating mga Katoliko. No, yan, mga kapatid, no? Kaya nga, sinagot lang natin dahil sa matagal ng panahon, yung mga aklat Katoliko, grabe talaga, ginagamit ng mga ministro, pinagputol-putol, pinag-chop-chop. At kung maalala ninyo, kahit na yung ginawa sa debate namin ni Ministro Ramel Parba, na alala ninyo yan, na una, sandali ha, yung ginawa ni Parba noon, mga kapatid. Pero aminado naman ang INC
Alam niyo mga kapatid na ang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Balikan muna natin. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. No, yan. Ang Iglesia Katolika sa pasimula, yun po ang Iglesia ni Kristo. At alam niyo naman na sa Pasugo Magazine, inaamin talaga nila na wala silang kaugnayan sa Iglesia ni Kristong natatag noong unang siglo, mga kapatid. Wala silang kaugnayan sa Iglesia ni Kristo na lumabas sa Roma 16:16. Pero ginagamit nila yan. Balikan natin. Paano minamagic ng mga ministro ni Manalo para makatangay ng mga inosente. Nalala niyo ba si Ramel Parba, yung ginamit niya itong aklat katolikong ito? Imagine, pakinggan ninyo. Pero ang mastermind, at para sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer. Yan, ito kasi ang mabasa, mga kapatid. Minagic na talaga. Paano niya binasa? The all together. Pero ang nakasulat, it is not all together. At para sa inyong libro, gusto na ko, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Mati mastermind. Yan. So, makita ninyo kung paano minagic. Ano pa ba yung layunin nila? Isa lang. Na makatangay ng mga inosente. Kaya, magsuri kayo sa tunay na iglesia ni Kristo, yung iglesia na hindi tatag ng tao na lumabas lamang sa 1914 punta Santa Ana, Manila. Maya tuloy natin, mga mahal na kapatid, lalo na yung mga INC vloggers nagkontrahan na sa kanilang pagtutol ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Para sa kanila, ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Siya ay tao, hindi Diyos. At ito nga, ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God and you will know that I do not do anything on my own authority. May isa pa dito. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. See? Yung pagbasa ng kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa salin na Bibliyang ipinakita niya at binasa niya, kontra yan sa nakasulat sa Pasugo Magazine nila at sa pahayag ng mga ministro sa kanilang programa sa telebisyon at radyo na
wala daw mabasa sa Biblia na letra por letra anak ng Diyos. Bagkus, ang nasa Biblia, walang mabasa Diyos anak. Ang nasa Biblia daw, anak ng Diyos. Walang Diyos anak. Pero nakita niyo naman na yung salin na yan, ginagamit din ng mga ministro. Kaya, huwag niyong isarado ang isipan niyo tulad sa ating kapatid na noon sarado man, pero ngayon ay niyakap niya ang simbahang Katoliko dahil ang simbahang Katoliko na niyakap niya mismo ang ministro ni Felix Manalo nagsabi galing mismo sa kanila. Sandali muna. Ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po, no? Again, ulitin ko po Jesus said, when you have lifted me up on a cross to kill me, the Son of Man, okay? You will know that I am a God and you will know that I do not do anything on my own authority. May isa pa dito. Juan 1:28 ang salita ng buhay, okay? Wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakikilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay? Wala pa daw nakakakita sa Diyos Ama. Okay? Kahit kailan. Subalit, ipinapakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, ibigay ko sa inyo ang desisyon. Alin ang pipiliin niyo? Ang iglesyang nagdala lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, pero sa likod ng katotohanan, tatag lang ng tao at walang kaugnayan sa tunay na iglesyang itinayo ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, minsan lang tayo dadaan sa mundong ito. Litin ko, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. To make his message known, he's